third eye karamihan. Napansin mo yun? Taga-probinsya. Ayaw maniwala, pero sa akin maniwala ako, te. Karamihan yan sa probinsya sa atin, sa Mindanao. Kasi yung Karamihan. kuya ko dati, ayaw maniwala. Yung nagagawa, kasin ko, te. Ayaw maniwala, te. Tapos naulan. Kinabot ako na nun, te. Yung kalapot, dako ang guilty ba? Ni Marka, good, te. Na ay, kuan ka ng, sa tawag na? Kuan yung malaki? Ang tao. Kapre? Kapre. Pero yung diwindi, nakakita ka na? Hindi ko siya na ano kasi binigyan ko siya ng pagkain, te. Parang na ano na ako ba? Parang friend na kami. Pero sa panaginip lang. Hindi ko siya nakita. Panaginip lang. Ay, hindi nila ginambala ang katawan lupa mo. Kasi kung sinama nila yan. Alam mo yun, te. Yung auntie ko, sinabi niya, ay, yan siya, sige, mahimo kagig duwende. Pag na, te, pag kinabukasan, te, ano nangyari, te, nagkasakit. Hala. Nagkasakit. Tapos yung papa ko, matagal bumalik sa abroad, mga 2 years. Sabi ko, kasi nanaginip ako nun eh. Sabi na mag-alay ka lang ng pandesal, tapos, bulaklak na, yung color violet. Ano ba yun? Abombilya? Oo, ganyan, te. O, isa pa. Ano ba yung tawag? DC? Color violet din na may white, may violet. Orchids, te. Paborito nila yan, te. Ay, kasi nasa puno yan nabubuhay eh, ang orchids eh. Oo, tapos sabi ko, mag-alay ka lang dun pa. 3:00. Tas timing nun, te. Malaking buwan. Te, mga 2 days, te. Tinawagan yung papa ko, te. Nang balik abroad. Galing na. Tapos, pero sabi ng simula nung okay na kami, okay. Doon te nag-start na nawala yung iba-ibang damit ko, te. Ay, kaya pala sabi ng mama ko, kasi dati kasi ganito yung sitwasyon ko. Alam mo, nakakarating ako sa lugar kahit kabisado, kung ngari dito ako. Kapit barangay lang namin Patiros, ha. Alam mo, materially, mawala pa ako. Hindi ko alam, paikot-ikot ako. Sabi ko, bakit ganito? Nawala na naman ako. Tapos, pag naano ko na naman ang ulirat ko, sabi ko, nandito lang pala ako paikot-ikot sa Patiros. Bakit nawala ako? Kasi, yung nag-drive sa akin dati, hindi ko control. Yung gabay ko. Oo. Tapos ngayon, kung saan-saan na akong albularyo lumapit, nakasampu. Ikot-ikot ako kung sino sikat. Pinupuntahan ko, wala pa akong alam dati. Alam mo, sabi sa akin, alam mo kasi meron kang gabay, hindi mo pa sila kontrolado. Kaya may ganyan. Kapag sinampahan ka, dinadrive ka, yung ulirat mo nawawala, sabi sa akin. Tapos alam mo, pumunta ako sa magulang ko, sa mama ko. Pinagilitan ko, sabi ko, bakit kayo ganyan? Hindi nyo inaalam kung ano ko talaga, nagyayaw na ako. Sabi ni mama, alam namang aminin ko sa'yo, baka laruin mo pa yung kambal mo eh. Baka dadalhin ka pa sa puno, sa kanila eh. Pero hindi alam ni mama na madalas na akong dinadala sa puno. Oo, mayroon kasi kaming puno ng mangga doon. Isang puno, 2 ang sanga. Magkaiba ang puno, isang native, isang apple. Pero isang puno lang yun. Magkaiba lang ng sanga. Kumbaga pinapakita niya na himahiwagang puno siya. Pinakitaan niya na hindi siya ordinaryong puno. Kasi isang puno, 2 sanga, magkaiba ang bunga. Isang native at isang star apple mango. Star mango. Tapos, mayroon siyang parang butas dyan sa may balang gitna. Parang gitna. Butas talaga, daananan. Pareho tayo dinadaan sa panaginip. Yan, dinaan ako sa panaginip. Mga kasangkapan nila, puro ginto eh. Puro si ginto ang kasangkapan nila. Tapos alam mo yun, sabi ng mama ko, nitong lang, matagal na ako nag-discover sa sarili ko kasi bago lang naman ako nabuo eh. Bago lang. 30 plus 43 ako ngayon, di ba? Nabuo ako 37. Ganon. Bago lang ako nabuo. Kasi dati para akong baliw, hindi ko kilala sarili ko. Kasi 3 daw ang gabay ko, isang prinsesa, isang reyna, parang mabalik ka. Oo.
Isang reyna, isang prinsesa, at isang kawal. Yun ang gabay ko dati. Tapos, lahat yan pumapasok. Kaya dati, paiba-iba ng katangian ko. Minsan nagiging lalaki, tumboy. Girl na girl. Yung reyna, disente yun, manamit. Itong prinsesa, malantod kung magdamit to, sexy. Itong si Alo, ito naman yung kawal, prinsipi. Pag nagiging prinsipi ako, lalaki talaga ako mamorma. Oo. Pero yung mga panahon na yun, hindi ko pa control sila. Kaya umaanib-anib sila sa akin kung anong gusto ko, yun na yun. Pero ngayon control ko na sila, hindi na ako pa bago-bago. Hindi na nila ako control. Sila na ang kaya kong kontrolin. Yun ang ibig ko sabihin. Dati, ako kontrolado. Kasi mangmang, walang alam, inosente. Ngayong marunong na ako, sila na ang kontrolado ko. Kaya pwede ko nila utusan, maglakbay kang ganto, magantang-ganta. Kaya may personality akong parang akala mo malandi. Kasi ibang katangian, ibang personality yun. Prinsesa yun. Minsan, meron akong personality na parang katahaan. Yun yung reyna. Tapos may personality ako na parang astig, lalaki kong kumilos, yun yung kawal. Oo. Makikita mo yun sa TikTok, iba-iba aura ko doon. Iba-ibang mga ko doon. Pero dati yun, kasi hindi ko pa control sila. Lumalabas talaga sila sa kaanyuan ko. Lumalabas talaga ang outfitan ko. Pag naging lalaki ako, to the max lalaki din ang gargak, ang galawang ko, ganun. Unlike ngayon, na-control ko na sila, sila na kontrolin ko. Di na nila ako kayang kontrolin. Diba? Pero alam mo, mayroon kasi nagsabi sa akin, bago ako nabuo, sinabihan talaga nila ako na wag mong gamitin sa masama yung power mo kasi mataas daw ang standard ng kapangyarihan ko. Oo. Kaya sinasabi sa akin, wag mong gamitin yan sa masama kay mataas ang nag-abot-abot kasi kami manggagamot lahat. Malalaman pala nila yung capacity ng kapangyarihan na meron ka eh. Pag manggagamot din ang titingin sa'yo. Binasanggan nga ako na spiritual warriors. Spiritual warriors, ibig sabihin talagang makikipagdigmaan ako sa mga mangkukulam. Yun ang Di ba may iba din? Malakas. Oo. Kaya karamihan, kalabang ko mangkukulam talaga. Mangkukulam ang karamihan kalabang ko. Kaya meron nga ako na-encounter, pinalakian tiyan. Papatayin na talaga. Tumakbo sa akin. Isang gamutan lang, gumaling. Tapos meron din akong na-encounter na tinadtad na ng sugat ang buong katawan. Gumastos na ng milyones. Pabalik-balik sa ospital. Hindi siya gumagaling-galing. Derma, mapira yun kasi may abroad. Derma kung ano-ano. Ilang albularyo na tinawag, walang nagpapagaling. Nung ako nagpunta doon, isang gamutan lang. Pagbalik ko, sabi nila magaling na daw. Oo, lata talaga bi. Alam mo yung grabe kadiri tingnan bi. Kadiri to the max. Yung bulok na ba? Nana na jud. Oo, grabe yung tatwede. Grabe diri bi. Buong katawan as in. Nung kaibigan ko nga pagbuklat bi, sabi niya, kaya mo pa ba yung hawakan para kadiri? Sabi nung kaibigan ko. Siyempre pag manggagamot kasi hindi ka pwedeng magiging judgmental eh. Pag once manggagamot ka, kailangan puso ang umiiral niyan. Pag manggagamot ka, puso umiiral niyan. Ngayon, yung nagtadtad pala sa kanya is kapre. Kapre. Sinira ang katawan ng lalaki. Grabe pagkasira. Sabi sa akin. Bakit inggit? Hindi, kasi yung tambayan niya sa hagdanan, doon din nagtatambay yung may-ari ng bahay. Wala namang kaalam-alam. Galit na galit siya kasi sabi niya sa akin, kasi kinausap ko Sabi ko, bakit mo pininsala may-ari ng bahay? Dapat ikaw yung makisama dahil ikaw yung nanunuluyan dito. Sabi niya, taga rito naman ako Dito naman tirahan namin Sila nga nagtuloy ng bahay dito Gumanon sa akin. Sila nga nagbahay dito. Una nga kami sa kanila. Gumanon pa sa akin. Kahit na ikaw hindi nakikita, ikaw yung makisama sa amin. Sabi ko sa kanya. Hindi pwedeng amin tao makisama sa inyo. Dapat, sabi niya lawak-lawak ng, sabi niya sa akin, ang lawak-lawak ng sala, ayaw
Tao naman sila, doon sila, ayaw ko nga doon dahil dami-dami tao sa ala, tapos dito lang ako sa hagdan, dito pa siya upo-upo. Galit siya. Kasi tambayan niya, doon din upo ang mayari. Ngayon, nung nalaman, sabi ko, halika dito. Lakbay, ganun na ako maggamot, walang mga chichiburitchi, walang mga kung ano-ano mga gamit-gamit, ganun lang ako maggamot. Tubig, langis, painom tayo lang. Halika nga dito, sabi ko, halika dito. Gamutin mo to, gamutin mo. Sabi ko, ikaw maayos ka, pinagalitan ko siya. Tapos mamaya, sabi nung may-ari, oo nga, mayroon dyan kumakalampag dyan sa taas, ang lakas ng lakad. Sabi ko, yan po ang tumira sa'yo. Kasi upo ka nang upo sa trono niya yung hagdanan. Alam mo, mula noon, naghingi siya ng sorry, yung may-ari. Sabi niya, sorry na, hindi na ako upo dyan sa pwesto mo. Gumaling. Gumaling. Isipin mo hindi big deal sa pag natumbok ang sitwasyon, pero big deal sa pinangyarihan kasi grabe, milyones na ng gastos hindi biro ang laki na ng gastos nila, milyones, katapat sa 1,000 lang binigay sa akin, diba? Isang gidlap lang naglahong sakit nila, diba? Tapos meron pa akong sinto dito. Pinako na mangkukulam dito. Din 5 years niyang ininda yun. 5 years niyang ininda. Kahit sino na rin manggagamot ang nilapitan niya. Tapos nung ako napadpad sa kanya, isang gamutan lang din. Mayroong binunot ko dito, pako, nagkakalawang. Sa tagal na. Sabi ko, ilang taon na ba to? Kasi tingin ko matagal-tagal na to kasi kinalawang na yung pako na nakapako sa ulo mo. Sabi niya, 5 years na yan. Pabalik-balik na yun sa ospital. Pag umandar ang sakit ng ulo ko, binibigyan lang ako ng doktor ng Pinilever. Sabi niya. Oo. Maniwala sa mga ganyan. Oo. Tapos hindi kasi matitris ng doktor. Nasabi lang, Pinilever lang binigay sa kanya. Alam mo, awa ng Diyos, ang tindi ng papasalamat sa akin. Kasi isang gamutan lang siya. Ang gamutan ko, isang gamutan lang. Hindi na ako pabalik-balik. Pagdating sa mga ganyan, isang gamutan lang ako. Okay na siya ngayon, te. Okay na Hindi na nga ako bumalik kasi nga magaling na siya. Ang dami ko na nagamot, mga ganyan. Tapos nag-i-exercise din ako. Meron din akong ini-exercise doon, yung sabi nila nakakatakot daw bahay nila kasi minsan talaga daw may naglalakad daw talaga, tapos ramdaman nila parang may sumisilip daw, para ramdam nila may tumitingin sa kanila. Ngayon pinatingin nila yung bahay, tiningnan ko, sabi ko, ay meron nga. Mamaya gabi kasi ako nag-exercise noon, kaya sila nagtatakutan, nagtumpok noon sa may tabi. Oo, mamatatawa kapag tumingin sa kanila kasi ang dami nila pero takot nag-ipon sila sa may tabi. Sabi nila, ate, baka yun tayo dito Sabi ko, wag ka mag-alala. Palaban yung multo. Palaban. Lalapit siya sa akin. Sabi ko, umayos ka. Wag ka lumapit sa akin. Gumanon ako sa kanya. Gusto mo yata magkasubukan tayo. Sabi ko sa kanya. Natumbok ko anong kinamatayan niya. Inakyat ko. Nagbigti. Hindi pala sinipot sa kasal. Yan malaking kasalanan. Oo, kaya pala paikot-ikot lang yung multo doon kasi di pala makakit sa langit. Nagbigti, nagkundi na ang kalag. Kailangan nanuhin yun. Pero nung na-cleansing ko yung bahay nila, masasabi mo talagang totoo, maniwala talaga sila kasi nung na-cleansing ko yung bahay nila, wala na sila naramdaman. Mag-iba yung aura niya ng bahay, maniwalas. Wala silang naramdaman ng kahit ano. Kaya, ang dami kong client doon banda sa area na yun. Kasi, ang dami talaga. Pag once pumunta ako doon, akala mo talaga, totoong misyonaryo Pag nandun na ako, tawag na ng kapitbahay, andito si Marinette, nandito. Magulat ka, nagpila. Pila sila lahat. Kaya minsan, ang trabaho ko, may time akong nag-online, may time akong naggagala, sabi ko sa'yo, ang dami kong naruta
Kasi, Kaya minsan na makontak eh. kaya nga sabi ni Doreen, kaya si Doreen nag-offer mag-assistant sa ako. Kasi sabi nila, nako, pag hindi ko kapag mabuang kayo, pag hindi kayo ma-entertain yan, dumiretso kayo sa akin. Pagka, di ba, nung hindi mo ako magilap, dumiretso kay Doreen. Ganun din ako pag may emergency, di mo ako magilap. Kasi kagaya na sukat ay takbuhin ko talaga yan, be. Pag mga emergency, be, di talaga ako mag-alyan. Oo, pag sinabi ni, nahihilo ako, di ako makabangon, takbo talaga ako niyan. Oo, hindi ako nagtitiis sa mga ganyang emergency. Hindi ako sa kanya hindi. Basta emergency talaga tinakbo ko 'yan. Kaya minsan di talaga ako, kahit nga si Doreen, magkatabi lang kami ng bahay. Doon lang sa kanila, hindi kami basta-basta nakikita niyan. Oo, kasi sobrang busy. Ha? Nasa China na eh. Nasa China na si Doreen. Dati dito lang kami kasi inaano ko yan eh, inaalalayan ko yan kasi dati talaga ang mukha niyan tinadtad ng itim. Inulam kasi siya. Alam mo yung mukha niya parang bitilapia nun, tinadtad ng itim. Tagyawat siya, ang lalaki pero ginagawang itim. Murag dark spot, ganun. Pero madalalaki, sobrang lalaki. Pinapangit siya ba, sa madaling sabi, pinapangit siya. Tapos yung likod niya binali-bali. Nung nakilala niya ako, ginawa niya akong personal manggagamot. Personal manggagamot niya ako. Kasi sunod magkita tayo te. Maganda yung natin. May pa naman tayo, pareho pa naman tayo business minded. Oo, gusto ko maano mo yung palad ko. Oo, tama. Di, tsaka magpahilot na rin kaya para maganda yung natin, banding. Nawala na talaga siya, te. Diyan yun, wala talaga. Nabara. Nawala. Nabara. At least ngayon, alerto ako. Now, I know. Inaano ka pala, te? Delikado. Yun nga sasabihan nila, pag saan yung anghel, nandun yung demonyo. Magkasama talaga yun. Kung saan yung anghel, nandun din demonyo. Kaso lang, yung anghel, hindi halatang anghel kasi medyo tayo, kuwela tayo eh. Pero yung demonyo, ang malanghel talaga tignan. Baliktad ni Mate. Baliktad. Baliktad talaga. Ibigay mo, para anghel ang mukha, hindi mo niyo para. Oo, kaya nga. Ganun tawa niya, te, kahit hindi baliktad rin, demonyo talaga mukha. Yang talaga, no? Pero pinagtagpo tayo kasi minsan ang manggagamot din, naghahanap din ng ng Yung mama ko, te, may yun siya, may bulok. Marunong din. Pero payuhan mo, wag gamitin sa masama. Hindi, nag-ano siya, te. Ano siya, yung tie hook. Nga, bulong nga. Ganyan. Panggagamot sa kanya. Gamot. Hindi niya maano. Sabi ko, wag ka nang magtayog-tayog sa mga matanda kasi pag sa'yo mapunta. Nagdudugo ngipin niya, te. Ganun, nag-ano. Nagdudugo ngipin niya pag nag-tie-hook siya sa ibang tao. Ay, hindi siya, pang pamilya lang yan, pag ganun. Sinabi ko, pag nanggamot ka, naumpisahan sa pamilya, pang pamilya ka. Pero kung nanggamot ka sa ibang tao, pang ibang tao ka. Minsan kasi, pang pamilya, nakakagaling ka pamilya. Kapag sa labas, hindi ka nakakagaling sa loob. Kasi pag nagkasakit yung tao, pag may problema, siya tatawagan eh. Sabi ko, wag na, kasi pag naggamot ka sa sa'yo mapunta. Nahihina yan, te, siya. Hindi man kasi madali ang panggagamot. Sabi ko, wag ka na hindi kita bigyan ng pera. Gagaya niyan, si Doreen, panay nagpapagamot, maglalakbay pa ako. Ang mangyari niyan, isang buong araw, bulagta ako.
Oo, pagod ka niyan, te. Bulagta. Sabi ko, pagamutin pa talaga ako, maglalakbay pa ako, magagamot pa. Nakakapagod. Pero hindi talaga ako pwedeng tumanggi kasi ako talagang nakasalalay talaga sa akin si Loren. Kaya buhat pa nang nandito siya papunta doon, ako talagang inaasahan niya. Kasi naawa din ako sa kanya kasi ano din siya kumbaga may pamilya nga puro naman gatas, puro man ginagawang gatasan siya. Di pamblock na lang niya kasi wala naman siyang choice. Hindi maniwala pag walang pera, no? Ganyan. Masira Sabi niya, ay, ulo. ikaw, maniwala, wala kang pera. Sabi ko, ano Hindi ba ka yung pera. ano ba yung pamilya mo? Wala ka na lahat. Sige, pagpanggatas. Gagatasan ka pa ng sobra-sobra. Naawa na kaya ako kay Loren. Sabi ko, Loren, ang lit-lit mo lang, payat-payat mo, ginagawa kang gatasan. Pag ganyan ang pamilya, black ko talaga yan. Kaya sabi ko, mas okay pa rin talaga ang ibang tao, pero yung naya nyo, parang higit pa sa magkamag-anak, ano? Ganyan. Kaya sabi Titik ko talaga yung likod mo, wala na talaga. malinis na. Oo, okay na yung aura. Sasabihin yan ito, nakakahanap ka na naman ng kakampi, ah. Kanina talaga sabi ko, yan mo na yan, baka na. Sasabihin na naman yan, nakakahanap ka na naman ng kakampi, ah. Nabuking ako, ah. Siguro. Nag-spy lang ako, nabuking tuloy ako. Bakit maganyan, te? Bakit? Spy. Siyempre, titingnan niya kung saan ako naroon. No? Di ba? Kung ano pinagagawa ko. Ano pinagchichismis ko. Grabe, no? Ginawa nila. Ano kasi yan, pagka isang bisis gumawa ka na, dire-diretso na yan. Addictive man daw yan pag na ganun, addictive. Parang ano lang yan, parang drugs. Pag naumpisan niya, tuloy-tuloy na. Pero masunog yung kaluluwa. Oh, yun nga yun, kahit ano sigurong dasal niyan, kahit anong ungad-ungad niyan, hindi na makabawi. Yan kasi sabi nga nila, pag pumatay ka, wala nang ano yan, wala nang kaligtasan sa Diyos yan. Kaya ang inaano ko, sabi ko, wala. Pero pag ganito kasing ano, no, kahit sabihin mo na parang ayaw mo na, titigil ka na, andyan pa rin sila, no, ayaw tumigil. Ayun sa akin, hindi ko pinapansya. Ang sipag kasi nila Dante, kasi sa kondo kami dati, mga 4 years din kami. Pag nasa hallway ako, may nakasunod sa akin. Feel ko talaga may nakasunod. Bahala ka dyan. Pero sabi nila, kailangan titignan mo sa likod. Kasi pag hindi mo din nilingon, sundan ka? Ayaw. Susundan ka talaga, no? Tapos tapos yung nurse ko, sabi niya, parang may ano dito sa hallway ninyo. Ano? Lalaki. Sabi niya, oo, meron dyan, dulo. Meron dun, te. Akin kasi, ano kasi ang third eye ko, be, yung hindi kasi siya matik. Ang third eye ko kasi parang pintuan, close open pag control ko. Kaya minsan hindi ko mapansin kung meron na umaligid sa akin kasi ang third eye ko depende kung maglakbay ako bubuksan ko. Parang pintuan. Di siya matik. Hindi siya automatic. Ganyan sa akin biglang bumukas, te. Ganyan na kasi tas mawala. Pero hindi mo control. Hindi ko ano. Kasi akin kontrolado na yung third eye ko Para na siyang pintuan. Hindi ko siya maano, te. Pero ang pangit lang sa kontrolado mo kasi di mo napapansin na mayroon na palang umaaligid. Oo. Kasi hindi ko ano. Kasi pag kontrolado mo, yung gusto ko makita ang area na to, syempre bubuksan mo. Gusto ko area na to, gusto ko makita, bubuksan mo. Parang pintuan. Pag sinarado mo, di mo makita. Pag binuksan mo, makikita. Pero ang disadvantage naman sa hindi mo control, hindi ka makatulog kahit ano-ano na lang makikita mo kahit matutulog ka. Yun naman ang problema doon. Yung tipong natutulog ka pero hindi ka rin natutulog. Kasi gumagana yung third eye mo.
Ganyan ako. Parang tulog man ako, pero yung dito ko, utak ko, gising. Oh, third eye mo gumagana. Yun din ang problema sa di mo control. Oo, Kasi di ganyan ka ako, talaga tapos patutulugin. pag umaga na lang, te. Kaya, Umaga na. kaya doon din ako nagpursige na dapat kong matutong mag-control ng third eye. Kasi sakit sa ulo pag di ka makatulog. Kasi nakapikit nga yung dalawa mong mata, pero yung third eye naman gumagana. Kung ano-ano lang makita mong multo. Oh, Hindi. di ba? Tapos, tinanong ko yung guard, sabi ko, ang takat na dito, wala namang bata ah. I-check mo nga doon kung may bata ba dito. Pero Chinek-check kaya, ako, walang bata. yung kakayahan mo, kaya ko yan i-enhance. Kayo, yung takot. Hindi, kung kaya ko yan, gamitin mo na lang sa control. Kasi ang pangit yan pag di mo control eh. Magkakaroon ka ng mapupuyat ka. Oo, te. Ganyan ako, te. Mapupuyat ka, tapos grabe ka sakit sa ulo. Oo. Parang basag. Parang basag na basag yung ulo mo. Bumigay na ako yan dati sa third eye ko. Hindi ko control. Sabi ko, napipikit nga mata ko. Hindi ko naman, dami naman ako nakikita. Third eye gumagana, mas marami nakikita. Ang material, kung ano lang yung nandyan sa harapan mo, nakikita. Pero pag ang third eye, kahit saang sulok ng bahay, nakikita mo. Oo. Kaya minsan, sinasama ako ng asawa ko sa casino. Para makita. Kasi, nasisurtihan ako. Sabi niya, swerte. Siyempre, makikita mo talaga yung ano dyan. Sabi niya, buntot. Anong sama Ako, swerte ako pagka bukuntot ako. Pero pag ako mismo maglaro, asahan mo, binibigyan ako ni God na hindi. Ganyan, te. Bakit kaya, te? Ganyan, te. Minsan man, nanalo ako, pero ano lang. Pero pag kailangan talaga bumuntot ka, nanalo. Oo, pag nagbuntot ka, manalo yung kasama mo. Pero ikaw mangunay, giatay, wala jud. Hindi. Oo, nga naman guna kasi pag photographer wala picture, pag panday walang bahay. Ang swerte din. Pero hindi daw tayo para sa sugal, para sa business tayo. Kasi napansin ko sa business malakas ako eh. Matao ako sa business. Kung ano yung pinasok ang ko business, nagbo-boom. Ngayon, pinasok kong business online eh. Di mama, nag-boom. Kung ano yung business na pinasok ko, magbo-boom talaga. Nag-business ako dati ng ano eh, yung, alam mo yung mga ano sa pull out sa ano, mall? Mall, Oo. Magagandang sapatos, magagandang damit, mga bag. Ako taga-kuha ng pull out sa mall. Binta ko dito, halos sobras kalahati ang tubo. Pero, authentic. Legit yan, te. Legit, kasi merong original, depende rin sa kukunin mo. Merong original, meron ding hindi. Iba-iba kasi yung product sa mall eh. Depende naman sa nagbinta. Tapos, siyempre may kausap ko dyan sa ano, kasapin mo yung ano mo, ako magbili ha. Kasi ano yan, bultuhan yan eh. Ganyan business ko dati, pull out sa mall. Ang laki ng tubo be. Isipin mo yung bots, may kunting gas-gas lang ha. Makuha mong halagang 100, benta ko 500. Ang layo ng tubo. Oo. Yung bag, konting gas-gas lang, magkano bili niya? Binta ko. Sabi ko sa'yo, kumikita ako dati niyan. Tapos, binibinta ko doon sa tapat ng simbahan. Magugulat ka, ang karibal ko, nilalangaw. Ako, nagkaroon ng maraming parang bubuyog. Sabi ba na? May time ganyan ako, te, or kami ng mama ko. Pagpapasok ako sa tindahan, minsan kasi yung tindahan walang tao. Magugulat na lang ako, te, ang daming pumapasok. Mayroon tayong mga Bertod. Pareho pala tayo ng Bertod. Magugulat nga ako, wala mga tao dito eh. Si Doreen tsaka ikaw, ako pareho ng Bertod. Ganyan kami. Ang style ko kasi, maawa ako sa mga tindahang walang tao. Ganyan ang ginawa ko. Maya-maya, wala na. Di na magkanda o gaga ang mga tindera pagbinta. Sa ano nga, nagulat ako sa Banahaw. First time lang kami, hindi kami kilala. Nagpa-print lang kami doon. Sabi ba naman sa amin, uy, wag na kayong umuwi, magtrabaho na lang kayo dito. Sabi namin, bakit po? Kasi nung kayo nagtambay dito, ang daming tao, dumudumog. Sabi sa amin, Sino? Oo, maganda umayo, samantalang may karibal naman sa tabi, may printer naman sa tabi. Bakit dito pa pumila? Diyan ka magtaka.
May pumila dito, may printing dyan, may printing dito, ba't dito ka pumila? Pareho lang naman. Tapos nagtrabaho din ako, nahinto kasi ako ng third year. Kasi nga, yun basta may something problem ko doon, nahinto ko ng third year. Trabaho naman ako ng, pwede siyang uminom na mayroong videoke, pero walang babae. Ano lang siya, sa Pantalando, sa Surigao, meron doon kainanan, di ba? Kumakain ka pag gutom, tapos pwede din sila uminom, kinta-kanta. Normal lang siya, kainanan, tapos videoke, kain. Naging tindera ako doon. Ako nag-handle doon. Grabe. Hindi pa nga tapos yung tao, may napila na sa labas, Hindi pa nga tapos yung mga tao kumakain, may nakapila na nakaupo sa labas, naghintay kung kailan matapos yung iba. Alam mo, nung naalis na ako doon, nabalita ako na lang, bankrupt na sila. Namatumal, naging matumal. Siguro nga kasi may bertod talaga ako, kasi nga, sabi ng mama ko, mayroon daw akong may balot daw ako. May yung balot ba? May supot. Oo. Kaya pala sabi ko kaya pala may pagkamaldita rin ako eh. Kasi sabi nila ba pag may supot maldita, di ba? Yung balot te, may hugis diamond. Gusto mo makita te? Saan? Ito. Ay, ganda. Ganda, be. Alam, ganda. Nasa gitna talaga. Sa right hand pa. Oo. Ang ganda niyan. Sobra. Hindi ka na, si mama yung dito sabi niya. Tingnan mo nga yung mo lang. Diamond. Mismo sa gitna sa'yo. Sa akin kasi ang diamond ko. Dito sa bandang sa gilid. Sa tabi niyan. Ito yung diamond ko. Ayan ang diamond ko. Ito. Ayan ang diamond ko. Ito. Ang diamond ko nandito sa isang ito ito. Ayan ang diamond ko. Ayan ang diamond ko. Nandito sa may dito sa may ganto. Sa'yo dito, dito sa'yo eh. Mas powerful kasi dito kasi ito yung pinakamataas na daliri. Ito dito. Mas palad talaga. Alam mo, wag mo sayangin yan, mag-business tayo. Legit te. Gusto ko talaga te. Huwag mo sayangin yan, mag-business tayo. Branch ka ng Cavite, tapos aangkat lang ako sa'yo, dito ko ibenta sa Tagigirya. Magkuhan lang tayo, magpagawa ka lang ng cart na, alam mo yung salamin? Yung parang sisigan style? Yung lang, small lang? Yung salaminan? Small lang siya. Parang pang Tapos pwede rin yung lechon gawing sisig. Masarap yun. Gusto ko pang probinsyana na Oo. Be, pwede yan, be. Naplano mo, be. Gawin mo yan, para yung branch mo dito din. Oo. Yung lechon, tapos samahan natin ng sisig. Kasi yung lechon, pwedeng gawing sisig yan eh. Sarap niyan. Sarap tila, pag crunchy yung balat. Diba? Oo. Tapos yung magtimpla, yung mama mo, di ba masarap magtimpla yan? Masarap timpla yun eh, kasi yan eh. Yan, lechon sila. Mas masarap pala talaga yung original na uling, no? Kaysa doon sa may machine, no? Machine. Masarap uling. Pero yung sa machine kasi, lang yun eh. Pang manukan lang kasi yun, no? Yan, manukan. Tapos, lechon ulo, pwede na yan. Oo, pwede din. Oo. Pero pag lechon talaga na lechon, kailangan kahoy or doon uling. talaga sa area nyo. Kasi malawak yata dyan sa Cavite eh. Sa Bacod. Subdivision na yung iba dito. Pero masarap din sa horno ba? Kasi lahat ng init nasa hornohan eh. Saan ito? Horno ba? Horno ba? Yung simento na parang oven. Oo. Horno. Parang wala nang kawala yung init. Tsaka wala nang kawala. Wala nang kawala yung usok. Maganda yun sa horno. Kasi yun talagang hindi mabilis ang init. Uys. Soro, wag. Tayo ha, magbanding tayo sa business ha. Tsaka pailot na rin, paalaga mo ang papa mo.
nga, Kasi may, tawagan ko may nga diabetes, di pwede yan, hindi mag-therapy. ngayon. Ano ko kayo, tawagan ko nga ngayon. Sige, update mo ako ha. Update mo ako, huwag mo kong biglain, baka di ako makarating. Yung schedule para mapaglaan. Ito na, ganito, ganyan te, punta tayo ganyan. Sige. Sige Okay. te. Sige, Bye. bye. Ingat ka Okay. dyan ha. Okay, meron na akong mentor ngayon. Bantayan mo ako ha. Magbantayanan tayong dalawa ha. Oo. Sige, bye. Bye na rin.